Hello! Nag-breakfast ako sa sa McDonald's. Nag-breakfast ako sa McDonald's. Nag-Happy Meal ako. Gusto ko kasi nito, di ba? Wait lang bago tayo mag-start ng topic. Ang binili ko si Luigi tsaka si Mario. Mario na Kart. Tingnan nga natin. Review muna tayo ha. Ganda niya Diba? Mario Kart. Papan display ko dito. Tapos itong Luigi. Ang ganda ng quality ng ng laruan ng McDonald's kumpara sa Jollibee. Anong ginagawa dito? Ito, Luigi. Anong ginagawa? Ginaganon mo lang. Itong Mario ba? Pullback ba to? Ay, putya! Hindi pala siya gulong. Hindi siya gulong talaga Props lang. Ang pinakagulong nitong yung parang roll-on dito sa ilalim. Para magsa-side Anyway, proceed tayo sa main topic natin, 'di ba? May nakapag-forward sa akin itong post na to. Kilala niyo si Sir Baron? Yung artista na na medyo addict. Hindi, joke lang. Yung si Baron Ghost Hunter na Baron, 'di ba? May ito kasi legendary to yung reputation ni Sir Baron hindi pa naman nasisira. I mean, hindi talaga masisira kasi what I've heard, bagamat hindi ako masyadong familiar sa kanya, 'di ba? Parang ang tingin ko dito, ito daw yung pioneer sa ghost hunting. Correct me if I'm wrong. May nakikita ba kayong para may lumulutang na puti? I-rewind nyo ng konti. Banda dito ko. Gumagano na puti. Subtle lang siya, I-replay ko. Ano kaya yun? Glare lang ba yun ng I-rewind ko tinan nyo. Banda dito gumanon. Umakyat siya, then papunta dito. Tama i-rewind ko. 'Di ba? Anyway, si Sir Baron, napanood ko yung mga videos nito na kasi may ka-chat din ako na nag-forward na link nito na matagal na yatang inactive to si Sir Baron. Pero yung mga videos niya mabibilang ko sa legit na na Ghost Hunters. Yung videos nito ni Sir Baron. Bagamat nagkaroon siya ng collaboration before dun sa mga may label na ngayon ng kapikean. Kasi napapansin ko at first siguro, ito tingin ko lang naman. Ito opinion ko po, disclaimer, opinion ko lang po to. Tingin ko naman yung mga ghost hunter na tingin natin ay fake ngayon. At some point ng start ng career nila ay feeling ko naman nag-start sila as legit talaga. Then syempre naburyong siguro dahil walang makuha. Kasi pag legit talaga, unpredictable kung may magpapakita sa iyo o wala 'Di ba? May pagkakataon na kahit nandoon ka, wala talaga magpapakita sa iyo. So siguro ang theory ko, pagka sa sobrang kawalan ng pwedeng i-content kasi nga bibihira magpakita, napilitan ng mameke ng video. At doon na pumapasok yung panluloko. 'Di ba? Well, okay lang siguro. Siguro kung lesser evil ang pag-uusapan, pwede na as long as na hindi mo pinanghihing. Kasi anong nangyayari, nagiging karumal-dumal lang ang isang bagay. Halimbawa, pepekein mo na nga yung video mo, tapos gagamitin mo pa para mamera. 'Di ba? Or para pagkakitaan. 'Di ba?
Siguro okay na siguro yung magkaroon ka ng kita sa YouTube. Pero hindi ko sinasabing maganda yung ginagawa mo. Pero lesser evil na lang siguro yung mag-upload ka ng video na peke as it is, na hindi mo na siya i-capitalize para kumita ng pera. Or kung may kitain man yung YouTube, hanggang doon na lang. Pero yung halimbawa, mamimeke ka ng video tapos manghihingi ka pa sa sponsor, talagang nanghihingi ka talaga, para sa parang hindi naman maganda yun. Diba? Anyway, dito sa main topic natin, si Sir Baron kasi, may nag-forward sa akin, may na-post siya. So may pinapatamaan siya din na ghost hunter dito sa post niya. Siyempre dahil pinost niya to at wala naman siyang minention, open for speculation to. Itong ano niya na to, itong post niya na to. 'Di ba? Ako ilalahad ko yung speculation ko dito kung sino tong mga to, 'di ba? Kasi nga hindi niya naman pwedeng ito ay si Ghost Hunter 88, pwedeng si AlphaGo 01, pwedeng si Ghost Hunter 18, and all the Ghost Hunters around the world. Pero may specific siyang binabanggit dito sa post na to na pwede nating i-narrow down kung sino tong mga to. 'Di ba? So, ito yung post ni Sir Baron Ghost Hunter. Sabi niya ganon, yung dalawang bigating Ghost Hunter, so dalawa ang tinutukoy niya. Yung dalawang bigating Ghost Hunter, kuno, pinakamaraming subscriber daw. Pero di sumipot sa radio station sa kagat ng dilim. Bakit dahil ang topic about sa paranormal? Kung sa bagay, nung tinanong kayo about sa paranormal, sagot nyo, experience. may emoji na tumatawa. Bago muna kasi pumasok sa dilim, alamin nyo muna ano pinapasok nyo. Kaya ako na sumasagot sa lahat ng tanong ng mga callers na dapat kayo ang sasagot kasi iniidolo kayo ng mga tao. Ganyan naman talaga kayo Pag andyan na kayo, di kayo sumisipot. Basta paranormal ang pag-uusapan. Don't worry, safe kayo kung narinig nyo mga sagot ko. Sana sa susunod kayo naman sumagot. Nakakapagod na Third time na di kayo sumipot. Good luck sa inyo. More power sa channel nyo. Nagte-teleport na white lady at white lady na naglalakad sa likod mo na asawa mo. Good luck. 'Di ba? So may clue dito na Ako ang bet ko dito, bet ko ha. Hindi ko naman sinasabing totoo tong sasabihin ko or accurate to sasabihin ko kasi wala namang minention na name, 'di ba? Pwedeng kung sino-sino 'yan, 'di ba? Na basta Ghost Hunter, 'di ba? Pwedeng si Saretzel, pwedeng si Ma'am Criza, pwedeng si Dax, pwedeng si MGX, pwedeng kung sino-sino pang pwede, 'di ba? Pero kung ina-narrow down, katulad ng sinabi ko, ina-narrow down natin, dalawang bigating Ghost Hunter So you mean nandun siya sa mataas na antas ng pag-ghost hunting. So mga candidate diyan, ina-narrow down natin na andyan yung mga nakaabot na ng silver play button, andyan si Beams Ghost TV, andyan si Kuya Red, andyan si Donsky, andyan si Ghost Hunter 44 ba? Silver play button na ba? Tingnan ko nga. Diba? Para tayo, men. YouTube Ghost Hunter 44. Tingnan nga natin. Bigatin daw di ba? So when you say bigatin, Ghost Hunter 44. Oo, considered as na si Ghost Hunter 44. Si AlphaGo 01 din, di ba? So yun, isa sa clue yun. Isa sa clue. Di ba? Pero dalawa lang Madami akong minention pero dalawa lang yung tinutukoy 'Di ba? Ang pinaka malupit na clue dito yung tinatawag na nagte-teleport na white lady ako. Syempre, alam naman natin pag teleport ang pinag-uusapan 'di ba? Kung sino 'yan. 'Di ba?
Ang feeling ko si ano to si Kuya Red yung nagte-teleport. Ito speculation ko lang naman. Wala namang sinasabi. 'Di ba? So dalawa sila. Feeling ko si Kuya Red to at si Donsky. Kasi may clue pang isa Yung radio program ang 'di ba? Radio station ang pinag-uusapan 'Di ba? Ano ba ang purpose itong pag-post ni Sir Baron ayon sa aking interpretasyon? Mga minamahal kong nanonood. Ito simpleng simpleng sampal ito sa mga peking ghost hunter, 'di ba? Parang maiahalin tulad mo dito sa trabaho na gustong-gusto niyo yung posisyon pero ayaw niyo nung gawain, 'di ba? Parang ganito 'yan nung nasa SM ako, 'di ba? Sa totoo lang ayaw ko talagang ma-promote. 'Di ba? Kasi pag na-promote ka, dadagdag ang responsibility mo 'Di ba? Ultimong kahit na natutulog ka na sa bahay nyo, tatawagan ka pa ng head nyo na, "Oy, kamusta yung store mo? Kamusta yung 'di ba?" Unlike pagka rank and file ka lang, tumataas ang sweldo mo, pero pag uwi mo ng bahay, mahimbing ang tulog mo. 'Di ba? Yun ang sa akin. Pero may mga kupal ako nakatrabaho na gustong ma-promote, pero pag na-promote na, hindi na alam ang gagawin. 'Di ba? Gusto lang nila yung title, gusto lang nila yung posisyon, pero pagdating doon sa trabaho nila, zero sila. 'Di ba? Dumating yung time na na-promote sila, mukha naman silang tanga. Kasi unang-una hindi alam ang gagawin. 'Di ba? Parang sa pagkakandidato din, ganyan din, 'di ba? Yung tatakbo sa office para matawag lang na senador o congressman, pag nandun na sa pwesto, tatanga-tanga, hindi naman alam ang gagawin. 'Di ba? Parang ganito yung naano ko dito sa post ni Sir Baron, no? Yung topic paranormal, ikaw eksperyensado ka, nakakakuha ka ng video ng ng solid na apparition Then hindi ka a-attend sa radio station sa ganyan. Kasi unang-una exposure na yan Kasi ang status mo kasi sa YouTube, ito, pinagpapalagay ko lang naman ito na si Kuya Red to, or si Donsky. Hindi ko naman sinasabi na sila to. Kasi nga, wala namang, inuulit ko, wala namang minimension na name, pero sa kanila kasi swak na swak yung description ng sinabi ni Sir Baron 'Di ba? Na-interview na sila sa radio station before. Ang sabi dito kasi, ang katwiran nila, experience daw. 'Di ba? Well, hindi naman mali 'yon. Hindi naman mali yung dahil sa experience ka naman talaga natututo. Pero dapat yung tono mo pang-experiencado din talaga. 'Di ba? Halimbawa ganito halimbawa profession ko ay isa akong doktor, 'di ba? Sa tatanungin ako, paano ka ba natutong gumamot? 'Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa experience lang. 'Di ba? Pwede ko sabihin na hindi, nag-training po kasi ako ng sa ospital, 'di ba? Nag-intern ako, nakahasalamuha ko yung mga sabagay experience na rin yun no. Pero pagka tinanong kasi ako, kaya kong sagutin kung ano ang diagnosis ng isang bagay na may pag-aaral talagang nakapaloob dun sa sinasabi ko. Hindi lang basta experience. 'Di ba? 'Di ba, natututo ka naman sa experience, pero hindi palaging experience. Dapat may knowledge ka rin talaga doon sa ginagawa mo. Dahil hindi ka naman magiging doktor, halimbawa, sa isang profession, hindi ka naman magiging doktor kung hindi ka naman talaga nag-aral din. Hindi pwedeng, halimbawa, nakatira ka lang sa ospital, natuto ka lang dahil napapanood mo lang yung doktor. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Kailangan may nasasabi ka rin. 'Di ba? Katulad halimbawa, kapag tinanong kayo ng ganyan, ayon din naman ito sa pagkakabasa ko dito sa statement ni parang ang tingin ko dito umiiwas kasi, or pwede kasing ang mangyari,
ayaw nyo lang matanong kayo sa pagkapeke ng videos nyo. Maaaring dahil ito si Kuya Red kasi tingin ko maalam naman talaga to eh. Kaya naman niya sigurong tanong, di ba, pag nag-explain siya tungkol sa mga gadgets niya, kaya niya naman talagang i-explain. Halimbawa, ano ang EMF meter? Accurate naman yung explanation niya eh. Di ba? Ang energy ay gawa sa ghost, so ang ghost ay madidetect ng EMF meter. Di ba? Yung mga scientific explanations about ghost hunting, tingin ko kaya namang sagutin ni Kuya Red yan eh. Pero kung hindi man siya haharap sa radio stations, tingin ko may iniiwasan lang talaga si Kuya Red. Itong sinasabi ko na to ay tungkol lang if si Kuya Red ang tinutukoy dito ha. Hindi ko naman sinasabi si Kuya Red ang tinutukoy dito eh. Pero ayon sa clue na to, yung nagte-teleport, come on men. Di ba? No-brainer na yan eh. Kung sino yan nagte-teleport na yan eh. Di ba? Yung kay Donsky pa, medyo ganun-ganun pa ako. Pero kay Kuya Red, 100% kaya kong ipostaan kaya na si Kuya Red ang tinutukoy dito. Ayon sa feeling ko dito sa post na to, na si Kuya Red ang tinutukoy. Teleport na lang men eh. Sino ba bang may multo nagte-teleport diyan, di ba? Kung sino lang, di ba? Feeling ko kasi ito, kaya hindi siya makaharap siguro doon. Kasi darating kasi ang time na ang magiging tanong sa kanya, if peke ba ang ginagawa mo? Hindi maiiwasan yan eh. Lalo na pagka paranormal, paranormal investigator ka, kakibat na talaga niyan, kahit legit ka pa, kakibat na niyan yung issue ng ng pamimeke. 'Di ba? Kasi mahirap talagang patunayan ang paranormal men eh. Kahit nga mismong legit na ghost hunter, nagkakamali na nga eh. 'Di ba? Nagkakamali na nga eh. Siyempre, may time na halimbawa kahit legit ka, may nakita ka na, may na-capture sa video mo na puti. 'Di ba? Siyempre, dahil may bias ka, may personal bias ka kasi eh. Dahil ghost hunting ang ginagawa mo, siyempre, ipagpapalagay mo na white lady yung nakuha mo. Until such time na ma-debunk mo na hindi ito nakuha mo ay poste lang yan na puti. Hindi yan white lady. Pero hindi naman fault ng legit ghost hunter yon na maliin niya na poste kasi hindi niya nga alam kung ano yun eh. 'Di ba? Malalaman niya na lang pag may nag-debunk. Unlike yung mga peking ghost hunter talaga na from the very beginning ng video nila, alam talaga nilang peke yung vinivideohan nila na pinapalabas nilang totoo. 'Di ba? Iba yung honest mistake sa talagang sinasadya mo na pekein ang video mo. 'Di ba? At dahil doon, alam naman natin na kahit akong tanungin mo, prangkahan tayo, namimeke talaga si Kuya Red ng video. 'Di ba? Ngayon kung dumating ang time na magkaharap kami ni Kuya Red at napatunayan niya na totoo yung video niya, di totoo yung video niya. Ano magagawa ko? Pero base sa observation ko, may utak kasi ako eh. Hindi naman kasi ako uto-uto. Yung ganong kasolid na yung ganong kasolid na multo, maniniwala kang multo talaga yon? Paano natin malalaman na paano mapapatunayan ni Kuya Red na totoong multo yon? 'Di ba? Ipakita niya yung raw footage niya galing sa camera niya, yung unedited version. 'Di ba? Maipapakita niya ba yan direkta sa camera niya? Yung hindi pa na-edit, yung as in raw, yung pagkakakuha ng video niya raw file pa. 'Di ba? Doon natin makikita kung totoo talaga yung multo niya o hindi. Doon sa raw file ng video. Ngayon, mo pwedeng i-edit yun eh. 'Di ba? Palabasin mo na, i-edit mo din, ilagay mo. Mahuhuli at mahuhuli yun. May details yung file nun eh. 'Di ba? May details yung file nun kung kailan ginawa. Kung yan ay kakagawa lang, mas late kaysa doon sa in-upload, peke yan. Kasi may date yun eh kung kailan na modify eh. Ang tanong ko lang sa mga sa mga techie, na-edit ba yon kung yung date kung kailan ginawa yung video? Na-edit ba yon or hindi? 'Di ba?
Doon malalaman yon. Ipakita ni Kuya Red yung yung raw file ng video niya, yung unedited version. When I say edit, yung syempre, pag inedit mo kasi nilagyan mo na ng intro, nilagyan mo na ng pero yung talagang direkta galing sa video mo na hindi pa na-edit, doon malalaman kung totoo yung video o hindi. Pero size up pa lang. Wag na tayo mag-bullshitan. Kayo, mga supporters ni Kuya Red, totoo ba sa tingin niyo yung ganun? Yung mga videos niya, 'di ba? Mapapaisip kayo na yung ganun ka solid na white lady. Manood kayo ng mga manood kayo ng mga kahit sa Hollywood na lang Hollywood nga, pahirapan silang gawing transparent yung multo Hollywood na yun pahirapan na sila na gawin. Pero itong mga YouTuber na to, napaka-solid nung multo nila na as if parang may laman. 'Di ba? Parang may laman at dugo yung come on, 'di ba? Diyos ko. So, pagpatuloy natin to analysis dito sa post ni Sir Baro na, 'di ba? Yung sinasabi kasi dito na mabalik tayo dito sa sinasabi na yung pag tinanong dito kasi ang point of view ni Sir Baron kasi dito. Feeling ni Sir Baron, ako pagkakaintindi ko lang dito sa post ni Sir Baron, feeling kasi ni Sir Baron kapag tinanong sila hindi makakasagot ng tungkol talaga sa paranormal. Pero for me, may iniingatan lang talaga sila, Kuya Red. Kaya hindi sila humaharap. 'Di ba? Kasi uncontrollable yan kung may halimbawa may mga caller na nagtatanong. Paano kung may caller doon na skeptic? 'Di ba? Paano pag may caller doon na subscriber ni Bungo TV? At tinanong na paano nagte-teleport yung white lady mo? Paano magaganon? 'Di ba? Hindi naman kasi lahat ng magiging tanong sa radio station totoo po ba multo? Yung mga basic na tanong, kayang sagutin ni Kuya Red yun. Totoo po ba ang multo? Paano po ba malalaman kung may multo sa paligid? Paano? Kahit ako siguro, hindi naman ako magmamayabang. Kaya ko naman sagutin din yun siguro. Yung mga ganun ka-generic na tanong. Pero baka mamaya kasi ang itanong sa kanya doon, dahil live yun, di ba? Tatanungin si Kuya Red, make sure mo ba na totoo talaga yung video mo? 'Di ba? Patay na tayo diyan. 'Di ba? Pagka tinanong ni Kuya Red yan, pag sinagot ni Kuya Red yan na, totoo ang video ko. Sunod-sunod na yung tanong na tungkol doon hanggang sa ma-debunk na siya. May pinang-iingatan yung tao. 'Di ba? Yun ang tingin kong dahilan kung bakit hindi siya humarap. Hindi dahil hindi niya kayang sagutin yung tanong. 'Di ba? Dahil mayayari siya doon. Kasi lalo na pag live, hindi mo naman makokontrol yung mga magtatanong. Yan ang sinasabi kong paulit-ulit kong pinaiintindi sa mga ghost hunter. 'Di ba? Hindi lahat ng manonood sa inyo, hindi lahat ng pag yung video nyo ay isinalang nyo sa publiko, hindi lahat ng manonood sa inyo ay maniniwala sa inyo. Katulad ng sa akin, hindi lahat ng manonood sa video ko ay maniniwala sa akin. Sana nagigets nyo yun, 'di ba? Kaya nga, panay ang sagot ko, halos mapuyat na akong kasasagot sa mga taong hindi naniniwala sa akin 'Di ba? China-challenge nila kung ano yung sinasabi ko, willing naman akong sumagot din na hindi ginagawa ng mga idol nyong ghost hunter. 'Di ba? Willing nga ako harapan kasi alam nyo, nakakatamad mag-reply talaga. Masakit na yung daliri ko. Unlike paghaharapan tayo, pwede tayong kasi ito, yung mga busher ko, prone kasi tayong magkaroon ng misunderstanding pagka-type lang Kasi sa pagta-type natin, hindi natin na-express kung tayo ba ay sumisigaw. Hindi natin na-express kung patanong ba yung natin. Pag nakalimutan natin ang question mark, 'di ba? Hindi natin alam na nagtatanong pala tayo. Hindi natin alam kung tumatawa ba yung kausap natin or galit na ba yung kausap natin. Hindi natin makakapa minsan. 'Di ba? Kaya mas maganda kapag ganito. Kasi sa tono ng boses, 'di ba? Masa-size up mo yung tao kung paano mo siya makakausap. Kaya kung may kayo sa akin, willing ako
'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na mamaliin ko kayo eh. Malay nyo, nasa inyo na yung susi para maliwanagan ako. Malay mo, ako lang talaga ay, hindi ko lang talaga magets yan, yung mga pinagagagawa nyo. Kasi nga, skeptic ako eh. Nasa anti-side ako. 'Di ba? Kaya malay nyo, kayo na yung susi para magets ko ang lahat. 'Di ba? Katulad nyo rin ako na nagsusuri. Katulad din ako ng ibang tao na nagwa-wonder. Kaya lang, ang kaibahan lang kasi sa akin, matanong ako. At wala akong nakikitang mali sa pagtatanong. Gusto ko nga, tanongin nyo ako ng tanongin eh. 'Di ba? Yun ang biro mo, tatanungin mo si 88. Si 88 na naman eh, no? Tatanungin mo si 88, ang sagot ni 88 sa'yo, para kang bata. Paulit-ulit ang tanong, marami kang tanong. Putang ina mo pala eh. Pinakita mo sa amin yan, tapos ayaw mo matanong sa ganyan? Kahit confirmation lang ang tanong sa'yo, ayaw mong sagutin dahil parang bata? Hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit ganun kayo ka-defensive pagka tinatanong kayo. Kapag pinapa-confirm ko sa inyo isang bagay, takot na takot kayong i-confirm na sinabi nyo ang isang bagay. 'Di ba? Mahirap ba yun? Mahirap ba yung di ba sabi mo legit kayo, paki-confirm. Para ka naman bata, paulit-ulit ka. Kung di ba naman gago, napakadali lang na sabihin na oo. Diba? Bihira. Wala tayong mararating kung ganyan tayo. Diyan pa nga lang nahuhuling sinungaling kayo lahat eh. Diba? Yung simpleng tanong na oo at hindi lang ang sagot, ang dami pang pasikot-sikot. Diba? Totoo ba na sinabi mo na si Linyo ay totoo? 'Di ba? Mako-confirm mo ba sa akin ngayon? Para kang bata. 'Di ba? Paano kung mapatunayan ko na sinungaling si Linyo at si 88? Aaminin mo ba, bobo ka? Ay, alam ko na yan. Yang sagot mo diyan. Hindi ko tinatanong kung alam mo yung sagot ko. Ang tinatanong ko, oo, hindi. 'Di ba? Nakakapundi. Kaya naiintindihan nyo kung bakit humihingi po ako ng tawad ngayon lang po nag-a-apology ako sa mga kapag pinapanood nyo ako na nakikipagdebate. Humihingi po ako ng tawad dahil hindi ko po makontrol yung temper ko. Kasi nandun po kasi yung frustrations ko eh. Kapag tinanong tong mga ghost hunter na to, ang daming paligoy-ligoy. 'Di ba? Ang dami nilang paligoy pa. Kahit oo, hindi lang, sasagutin mo lang naman kung legit o hindi. 'Di ba? Oo o hindi, pinapa-confirm mo lang. Kasi nga, alam nyo ba ang purpose kung bakit pinapa-confirm sa'yo? Kasi may sinabi kang kontra sa sinabi mo. 'Di ba? May isasampal ako sa pagmumukha mo na iba yung sinabi mo dati sa sinabi mo ngayon. Kaya ako pinapa-confirm sa'yo. Kasi baka mamaya sabihin ko, wala naman ako kang sinabing ganyan dati. 'Di ba? Kaya nga pinapa-confirm ko sa'yo eh. Tapos sabi mo, para kang bata paulit-ulit. Para kang bata paulit-ulit. Kaya may sagot na ganon. Ano kaya kung parang bata paulit-ulit? Does it make a difference ba? Na valid pa rin yung tanong ko? Nagiging invalid na ba yung tanong ko? Dahil parang pambata yung tanong ko? Diba? Samid patuloy ako. Diba, nakaka-frustrate kasi paghahanap sa katotohanan, diba, mga kababayan ko. Diba? Kaya hindi mo rin masisi yung katulad ni Sir Baro na ganyan, na magpatama sa ganyan. Kasi nandun kasi yung frustrations eh. 'Di ba? Tapos sasabihin pa nung iba, tumanggap na lang kayo ng pagkatalo. 'Di ba? Kasi nga nagwawagi ang mga fake ghost hunters, tumanggap kayo ng pagkatalo. Bobo! Mga cheater nga eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo deserve yung ewan ko. Tumanggap ng pagkatalo ni hindi mo nga makaharap sa laban eh. 'Di ba? Nananalo sila nang hindi ka hinaharap. Anyway,
Kayo na nga lang ang ano diyan mag-intindi. I'm so sorry kung medyo nag-rant ako mga men, di ba? Kasi nararamdaman ko rin tong ano ni Sir Baron eh. Di ba? Bagamat hindi naman kabawasan sa buhay natin itong mga ganitong bagay, pero naninirahan kasi tayo sa mundo na lahat ay may kalayaan naman tayong alamin. Di ba? Pagka nilagay nila sa public, aalamin natin 'yan. Pero na lang wala talaga tayong pakialam kung yan ay nasa private tapos dinukot natin mula sa private, nilagay natin sa public. Sila mismo yung naglagay sa public eh. 'Di ba? Huwag ka magagalit sa tao kapag pinagtatawanan ka na hubot-hubad ka. Lumabas ka sa publiko na hubot-hubad ka eh. Kasalanan mo eh. Tapos lumabas ka ng hubot-hubad, pinagtatawanan ka, magagalit ka doon sa tao. Anyway, paki-comment na lang po ano yung saloobin nyo dito. Maraming salamat po. Bye-bye.